So, kamusta kabayan? Napindot ko agad oh. Andito tayo sa loob ng ng sasakyan ng car. O, Tagalog na lang pala, kotse. So, itong kotse na to, siyempre alam niyo na, wala naman tayong pang cash. Utang lang tong kotse na to. Yan, prangka kasi ako eh. Hindi ko naman pinagyayabang na ano. So, inutang, hulugan, car finance. So, dito tayo sa Toronto, Scarborough. So, yun na nga, no. Habang naghihintay tayo kay Mrs. sinundo natin. Mag-vlog muna tayo. So, yun. Mga international student, no. Yung iba nahihirapan. Yan ang nakakausap ko kasi yung isang international student doon sa sa Jiangyi Supermarket. Sa may Lawrence and Markham intersection yun eh. International student, may temporary foreign worker. Nahihirapan sila magkapapel. Kaya lumilipat sila ng ibang province, no? So yun ang mahirapan. Tayo sa loob ng sasakyan ulit ha. Pakita lang natin loob. Baka sabihin nyo, hindi akin tong utang na sasakyan. Utang lang to, ayan. So ayan, ayan. Tayo sa loob. Yun mabalik tayo ulit sa pagmumukha ko. Baka magsawa kayo. Naka-face mask ako kasi sinisipon ako eh. Mabago-bago ng panahon. Bigla na lang nag-i-snow. Tapos uulan. Yan ang weather dito sa Toronto. Ewan ko sa ibang parte sa north, south, east, ganyan, west. Dito sa Toronto, Scarborough, bigla na lang lalamig tapos iinit. Nagkakasipon tayo, nagkakasakit tayo dahil yun nga, mayroon na rin tayong edad, diabetic pa tayo. So yun. Kaya naka-face mask tayo. Ayan siyempre, bukod sa sinisipon tayo, yan, tayong dumaan, naka-face mask din. Diba? Sa face mask tayo, mayroon pa tayong buhok sa ilong. Hindi ko pa nagugupit. Umahaba yung buhok sa ilong, pero yung buhok ko sa bumbunan, hindi umahaba. Sinisave ko kasi manipis na rin yung dito, kalbo na rin. Yan. So mabalik tayo pala sa mga kababayan natin nandito sa Toronto na nag-international student, temporary foreign worker. Ang laki na ng nagastos nila. Kawawa naman, no? Yung iba umuwi na nga eh. Umuwi na doon na sa Pilipinas. Hindi nila nabawi yung gastos nila. Nagbenta pa ng bahay at lupa yung iba, makarating lang dito, no? So yun ang nakakaawa naman. Kaya pupunta kayo ng Canada, nako, siguraduhin nyo na kakapapel kayo at may kamag-anak kayong tutulong sa inyo. Yung iba walang kamag-anak, ayaw umuwi eh. Yan ang problema doon, ayaw umuwi ng iba, walang kamag-anak Ang ending, kaya napapanood no sa mga YouTube channel eh, nawawalan na sila ng tirahan eh, nagiging homeless na. Ayun. Kaya kawawa naman. Tapos patago-tago, walang papel eh. Nagka-cash job yung iba. Real talk naman to. Totoo naman yun. Kahit mapanood pa ng mga kababayan natin nandito sa Canada, nagka-cash job yung iba para makasurvive, no? Kaya
Advice ko lang sa ibang Pilipino, no? Kung hindi kayo magkaroon ng paper dito sa Canada at wala kayong kamag-anak na tutulong sa inyo, meron na mga Filipino community na tumutulong. Lumapit kayo doon para matulungan kayo. At kung wala naman kayong kamag-anak at meron pa kayong pamasahe pa uwi, umuwi na lang kayo ng Pilipinas. Tulad nun, no? Marami na ngayon dumaan. Masingit ko lang mga diving dumpster. Mabuhay lang, mayroon pang buhay ngayon dito sa Canada. Di lang naman sa Canada, sa buong mundo rin, sa ibang bansa. So yun, update tayo sa aking YouTube channel. Ito, napa-video tayo biglaan kasi mga ilang oras pa bago lumabas si misis napaaga tayo, namalengke tayo. So subscribe to my YouTube channel. Yan, kung gusto nyo mag-subscribe, kung ayaw nyo, wala namang pilitan. Yan, tulad yan, naulan na naman, nakita natin, naulan na naman. Nandun, naambon na. Maambon na naman. So yun, tapos mag-i-snow pa. Okay, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga kababayan natin dito sa Canada. Yan, ingat palagi. God bless, stay safe.